Paulit-ulit ng ginahasa, binantaan pang papatayin ng tinatawag na Angels of Death kapag nagsumbong. Yan ang sinapit na 5 biktima umano ni Pastor Apollo Kibuloy ayon sa Davao City Police. Hamon naman ang kampo ni Kibuloy sa PNP maglabas ng ebidensya. May report si Jude Veneracion. Angels of Death. Ganyan ang tawag sa di umano'y humahabol sa mga magsusumbong tungkol sa pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Isinuwalat yan sa Davao City Police ng 5 babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nadagdag sa mga biktima umano ng pastor. Ilang taon daw silang paulit-ulit na ginahasa ng pastor, ngunit natakot magsumbong. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel death to get even with you. Papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Minor de edad pa lang daw ang mga biktima nang magsimula ang pang-aabuso ni Kibuloy na may sinusunod pa umanong schedule. At the age of 13, they were started to be raped. There's a scheduling of the 7 days of a week, Monday to Sunday. Like for instance, Monday, victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on the Tuesdays, and so forth up to Sunday. Pinaniwala raw silang ito ang magdadala sa kanila sa langit. Sabihin sa kanila, you are offering yourself to the Almighty. You will go to heaven. He's a pedophile. Karamihan sa mga biktima ay galing umano sa mga broken family. Pinangakuan daw sila ng libreng edukasyon sa pamamagitan ng foundation, kaya na-recruit hanggang sa maging miyembro raw ng tinatawag na pastoral ni Kibuloy. Yung sexual activity na yan is a final right before you can become a pastoral of the innermost circle. They were brainwashed, indoctrinated. Hindi muna iniharap sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa umano ng sworn statement. Mahigit 50 minor de edad pa raw ang nasa loob ng KOJC. Tinawag namang peke ng kampo ni Kibuloy ang mga aligasyon. I'm sure planted yung lahat yun. Kuan yun, mga manufactured yan. Kahit 1% chance hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Hamon nila sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.